Kalaban ko nga mga kuys, pinakamahusay na manlalaro sa kanilang lugar. Siya nga pala si Kuya Laureta. Nabanggit sa akin ng mga taga rito sa kanila na gusto nga niya akong makalaban sa isang shooting challenge. Kaya naman naisip ko rin na tamang tama ito para sa aking plano na mahanap at makasalamuha ang pinakamahuhusay na manlalaro at nang maibilang natin sa ating listahan ng mga pinakamahuhusay sa shooting. At hindi ko nga inasahan na makakasabay ko siya sa shooting practice ngayong araw. Gusto kong yayain siya pero ayaw kong isipin niya na hinahamon ko siya para patunayan ang sarili ko. Sa katunayan, expected ko na natatalunin niya ako. Hindi lang dahil sa sinasabi ng ibang tao na mahusay talaga si Kuya Laureta, kundi dahil napapanood ko rin talaga siya sa mga liga na kanyang sinasalihan. At napanood ko nga kung paano siya maglaro at masasabi ko talagang hindi may kakaila na siya nga ay isa sa pinakamahuhusay hindi lang sa kanilang lugar. At isa nga ako sa kanyang mga tagahanga at nang sumabit nga ang aking bola, hindi ko inasahan na sinabihan niya ang kanyang kasama na ipahiram ang kanyang bola upang batuhin at makuha ito. Nagpapasalamat ako sa kanilang kabaitan. Kaya naman nilapitan ko sila at tinanong kung gusto nilang mag-shooting. Dahil para sa akin kasi, hindi lang ito basta pagtutunggali ng manlalaro, kundi para na rin magkaroon ng koneksyon at makilala ang isa't isa. At higit sa lahat ay para mag-enjoy sa laro dahil yun ang pangunahing dahilan kaya tayo naglalaro. Isa sa dahilan kung bakit ko iniiwasan ng mga postahan ay dahil kapag nagkaroon ng ganito ay nababaling na ang atensyon ng laro sa pera. Kaya madalas ay nawawala ang pag-i-enjoy sa laro dahil napapaltan ng init ng pagtatalo na madalas na uuwi sa away o alitan dahil lamang sa pera. At pinaliliwanag ko na nga kay Kuya Laureta ang mechanics ng laro. Ang larong ito ay best of 3 sets. Kailangan mo lang manalo ng 2 sets upang magwagi sa laban. At ang unang makapuntos ng 10 sa kada set ang siyang panalo. Ang mga tira ay dapat 3-point shots lamang. Hanggat na ipapasok mo ang tira ay sayo pa rin ang bola. At kapag sumablay naman ay mapupunta na ito sa kalaban. Kung sino ang nahuling tumira ng unang set ay siya namang mauuna sa pangalawa. At kapag nag-tie naman o nanalo ng tig-isang set ay magkakaroon ng coin toss para maging fair sa pag-decide kung sino ang dapat mauna para sa final set. Sa pag-uumpisa nga ng aming laro ay ako na ang pinauna ni Kuya Laureta. At sa unang set nga, tayong nanalo at agad na nga rin kami nag-umpisa sa pangalawang set. Sa pagkakataong ito ay siya naman ang nauna.
Gaya ng inaasahan ko, makikita mo rito ang tunay na husay ni Kuya Laureta pagdating sa shooting. Pero sayang nga lang at sumablay siya sa panghuling tira. Kaya naman nagkaroon tayo ng pagkakataon para tapusin ang pangalawang set. Napansin ko nga na gusto pang maglaro ni Kuya Laureta. Kaya naman nagkaroon pa kami ng third set kahit na panalo na tayo sa dalawang set. Pero ayos na rin ito para na rin makasalamuha pa natin siya sa pamamagitan ng shooting challenge na ito. Kaya naman hinayaan ko na rin siya ang mauna rito. At sa huli nga ay tayo pa rin ang nanalo. Napag-usapan din kasi namin ni Kuya Laureta na kapag tinalo niya ako ay isasama ko siya sa ating listahan. Dahil nung una ay expected ko rin na siya ang mananalo. Pero kahit na hindi niya tayo tinalo, dahil kilala ko nga kung sino siya at nakita ko ang totoong husay niya sa paglalaro, ay nais ko pa rin mapabilang siya sa listahan ng mga pinakamahuhusay sa shooting. Kaya naman pangalawa na siya sa ating listahan kasama ni Ate Via aka Batang Mamaw, na napag-alaman kong si Kuya Laureta rin pala ang nagturo sa kanya. At sa ngayon nga ay sila pa lamang dalawa ang nasa listahan. At umpisa pa lamang ito ng ating paghahanap sa mga mahuhusay pagdating sa shooting upang makilala at makasalamuha natin. At syempre para na rin matuto rin tayo sa kanila. Hanggang dito na nga lang muna tayo mga quiz. Hanggang sa muli. Paalam!